Pag uwi ko galing sa trabaho, nag-iisip ako kung ano ba ang pwede kong lutuing ulam. At habang naghahanap ako sa may ref, nakita ko nga pala yung mushroom na binigay sa akin ni Paring Ado. Kaya napaisip ako, baka pwede itong gawing ulam. Medyo matagal na rin to sa may loob ng ref, mga 4 days na. Pero iniisip ko, ano kayang luto ang pwede kong gawin dito. Katulad nyo rin, ako rin ay araw-araw nag-iisip kung ano ba ang pwede kong lutuing ulam. Ang hirap mag-isip ng ulam, no? Dito nga iniisip ko kung ano ba pwede kong luto dito. Pwede siguro itong sabawan o pwede kang iprito na lang. Pero may naisip ako, kaya tara mga karepa, samahan nyo ako, lutuin na natin to. Nagugutom na kasi ako mga karepa eh. Wala talaga akong maisip na ulam, kaya ito na lang munang mushroom ang ating lulutuin. Ang una ko nga palang ginawa ay hinugasan ko muna yung mga mushroom. Malinis naman talaga itong mushroom, pero ako gusto ko palinisin. Medyo matagal na kasi siya sa may ref. Inaalis ko na nga lang pala yung mga tangkay na nalanta. Para mamaya pag niluluto na natin, hindi ko na inaalis-alis pa. Dire-diretso na lang. O ayan mga karepa, malinis na ang ating mushroom at i-ready ko na yung mga iba pa natin mga gagamitin mamaya. Sunod naman ay naglagay ako ng 3 itlog sa may lalagyanan. Tapos binati-bati ko na at itatabi na muna natin to. Kumuha naman ako ng medyo malaki at medyo malalim na lalagyanan. Naglagay ako ng arena tapos konting tubig, saka hinalo-halo ko na to hanggang sa matunaw yung ating mga arena. Bali tinansya ko lang nga pala kung gano'ng kalapot yung pwede natin gawin. Naglagay na rin nga pala ako dito ng paminta tapos pampalasa natin. Bali susubukan nga pala natin to. Gagawin nating fried mushroom. Hindi ko alam mga karepa kung ano bang kalalabasan dahil hula-hula lang to. Pagka-mix ko ng mga nilagay natin mga pampalasa, nilagay ko na rin yung ating itlog tapos hinalo-halo ko na ulit. At sakto rin nga dahil yung nalagyanan ng ating mushroom kanina ay medyo malalim. Dito natin lalagay yung ating arena at gagamitin natin para pagulungin yung ating mushroom. Binuksan ko na nga pala yung kalan tapos nilagay ko na rin yung ating kaserola. Naglagay na rin ako ng mantika. Medyo raramihan ko para kapag niluto natin yung ating fried mushroom, nakalubog siya sa may mantika at lahat ay maluluto kaagad. Habang pinapainit natin yung mantika, nilagay ko muna yung mga mushroom. Binabad ko na muna sa may itlog na merong arena para kumapit yung nilagay natin pampalasa sa may mushroom. Ginamita ko na nga pala ng kamay dahil ako lang naman ang kakain. Saka nagugas naman ako ng kamay. Para yung paggawa at pagluto natin sa may fried chicken, parehas lang ng ginawa ko. Mushroom lang yung ginamit natin at hindi manok. Habang binababad ko yung mushroom, napansin ko na medyo malab na yung ating ginawa. Kaya naglagay ako ng konting arena para medyo lumapot ng konti. Kaya kayo kung gagawin nyo to, tansyahin nyo na rin. Hindi ko nga rin talaga alam kung pwede bang prituhin to. Baka kasi kumunat siya at baka pumayat din yung lasa. Medyo mainit na nga yung ating mantika. Kaya nilagay ko na yung mushroom sa may arena tapos prinito ko na rin. Habang nagpiprito nga ako, naiisip ko na parang manok yung aking piniprito. Sakto nga lang pala yung medyo malapot ang ating arena para kapag naluto siya, medyo makapal yung balot sa mushroom. Habang binibiling ko nga to, akala ko chicken skin yung niluluto ko. Ang dami ko naiisip. Tapos parang calamaris pa siya. Yung mga binibenta sa may kanto, yung pusit na piniprito. Bigla ko nga rin na-miss yung negosyo namin dati. Noong nagtitinda pa kami sa may Pinas, ako yung tagaluto ng mga paninda namin. Yung pinakamatagal ko niluluto ay yung chicken skin. Umaabot siya ng 20 minutes sa pagluluto dahil kailangan medyo malutong. Sa ngayon, wala na yung negosyo namin dahil yung kakambal ko ay nasa may abroad na rin. Wala na rin nag-aasikaso ng negosyo kaya natigil na talaga. Pero kapag nakauwi na ulit ako sa Pinas, bala kong ituloy ulit yun. O ayan, luto na rin at halos hindi ko na makilala yung ating mushroom. Naging parang calamaris tuloy. At sa wakas nga, makakain na rin ako dahil gutom na ako kanina pa. Ito na ang ating fried mushroom at titikman na natin. Susubukan natin kung pwede bang ulamin at okay lang ba yung lasa kapag perinito yung mushroom. Wait nga lang pala, bago nga pala natin tikman to, kukuha muna ako ng kanin. Gumawa na rin nga pala ako ng sasawa natin suka. Ano kaya lasa na ito? At sana hindi masayang. Tara mga karepa, kain tayo. Wow, okay din pala to. Medyo crunchy siya pero yung mushroom hindi makunat. Sakto lang yung pagkaluto ko. Pwede pala tong gawing ulam at pwede rin merendahin. Ang sarap pala ng ganito. First time ko lang kasi makakain at makapagluto nito. Kaya kayo kung meron kayong mushroom sa bahay, itry nyo na rin mga karepa. Masarap din pala. Lalo na kapag sinasawsaw mo sa may suka tapos napakaanghang. Pagpasensya nyo na mga karepa, medyo nagugutom na talaga ako kaya gito na ako kumain. Ewan ko ba, kahit marami ako kinakain, hindi ako tumataba. Siguro sa trabaho rin. Pero para sa akin, gusto ko na yung ganitong saktong payat lang. Tignan nyo, halos maubos na nga pala yung fried mushroom. Ang sarap kasi niya mga karepa. Parang ayaw ko na nga tumigil sa pagkain. Sa mga hindi pa nakakagawa nito, itry nyo na rin. Maraming salamat po sa panonood.